Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Linsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. So, for today's video ay i-share ko naman sa inyo ang Classroom Observable Indicator for first quarter. Yes! So, meron akong isang video na unang nai-upload na lahat ng indicators ay i-share at ipinaliwanag ko, no? So, for today's video ay magpo-focus lang tayo sa mga classroom indicators or observable indicators for first quarter. So, this time, magbibigay din ako ng examples per indicators na mas malinaw kong ma-share sa inyo kung ano ba yung dapat nating paghandaan sa ating classroom observation. Kaya naman, panoorin ang pagpapatuloy ng video na ito. Okay, so ngayon ay i-discuss na natin yung mga classroom observable indicators for first quarter. So, siyam siya lahat, pero magpo-focus lang tayo dun sa mga kailangan nating paghandaan for first quarter. Okay, so disclaimer lang po, ang mga information po na aking sasabihin ay nakapaloob sa DepEd Order number 8 Series of 2023 o itinatawag nating Multi-Year Guidelines for RPMS PPST. Okay, so isa-isay na po natin yung mga indicators na kailangan nating paghandaan for first quarter. So, meron tayong 6. Una, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Number 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Number 3, applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Number 4, displayed proficient use of mother tongue, Filipino, and English to facilitate teaching and learning. 5, establish safe and secure learning environments to enhance learning through the consistent implementation of policies, guidelines, and procedures. 6, maintain learning environments that promote fairness, respect, care to encourage learning. So, yan po yung 6 na ating paghahandaan for first quarter. So, isa-isahin natin siya at magbibigay tayo ng examples. Alright, so for number 1, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So, ito naman po ay nakafocus sa pag-i-integrate natin ng subject within and across. So, paano ba natin yun ginagawa? So, ganito lang po siya, no? Meron siyang types pag tayo ay nag-i-integrate. Meron tayo tinatawag na intradisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. So, yun yung 4 kapag tayo ay nag-i-integrate within and across. So, pag within, of course, intradisciplinary lang yung gagamitin natin. For example, Filipino 8. So, i-integrate mo lang siya within sa Filipino subject areas ng Filipino. So, pwedeng sa Filipino 9 mo, i-integrate. Depende kung related naman yung topic mo. Okay? So, yun yung tatawag nating intradisciplinary or within. Pero kapag nag-i-integrate naman tayo across, dito na papasok yung multidisciplinary, interdisciplinary, tsaka transdisciplinary. So, sa multidisciplinary, i-integrate mo yung subject mo or yung topic mo. For example, Filipino 8, sa 2 subject. It's either Araling Panlipunan or AP or anything na mako-connect mo yung topic mo. So, ang tawag natin doon ay across. It can be interdisciplinary sa ibang discipline or multidisciplinary sa 2 magkaibang discipline. So, yun po, no? Ganun po tayo nag-i-integrate across. Pwede rin namang transdisciplinary. Dito naman, i-integrate mo yung topic mo sa mga nangyayari sa society or sa mga real-life experiences ng mga bata. So, nagkakaroon tayo ng integration transdisciplinary ang tawag natin doon. Okay, so pag po ba nagawa na namin yung integration na yon ay makakakuha na kami ng points na highest possible score na 7. So hindi pa, no? Para mapatunayan natin na talagang nakapag-integrate tayo, kinakailangan na yung competency dun sa subject kung saan mo siya i-integrate ay visible dun sa lesson plan mo.
Okay? So, kung Filipino yan at nag-integrate ka sa Araling Panlipunan, yung competency sa Araling Panlipunan na topic na in-integrate mo ay makikita dapat dun sa lesson plan mo para evident talaga na nag-integrate ka. So, ganun din kung marami tayong in-integrate, ilalagay rin po natin yon yung competency nun para maipakita natin na visible talaga yung integration sa subject natin. So, hindi sapat na sinabi lang natin na nag-integrate tayo ng math, ng English, Filipino, or kung ano pa man, nang hindi ipinapakita yung competency or hindi kinoconnect yung competency. So, ilalagay natin yun sa lesson plan natin. So, yun yung ibig sabihin ng applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Okay. Next po, number 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So, dalawa yung pinag-uusapan natin, no? Literacy and numeracy skills. So, ibig sabihin, kailangan daw ma-enhance yung skills na ito ng mga bata. So, paano ba natin gagawin yun? Ano ba yung mga strategies na pwede natin gawin? Okay, simulan natin sa literacy. So, of course, sa mga Filipino and English teacher, talaga naman na madali na rin naman mag-integrate na or ma-enhance yung skills nila sa literacy. Kasi, ang mga examples or mga strategies na pwedeng gamitin, pwedeng paghawa ng sagabal or yung mga vocabs sa English, yung malalalim na salita. So, pwede natin yung gamitin, no? Pwedeng ibigay natin o ibibigay ng mga estudyante yung kahulugan ng malalalim na salita na yon and then gagamitan nila sa pangungusap. So, dun pa lang, na-enhance na yung literacy skills nila. Pwede rin naman sa writing. Pwede rin naman sa reading. Ayan. So, paano ba natin yung gagawin sa pamamagitan ng pagpapabasa? Kung gusto nating lahat sila, pwedeng sabay-sabay sila magbasa. O kaya naman mahinang pagbasa, o kaya isa-isang pagbasa. Ayan. So, pwede rin naman yung comprehension sa pamamagitan ng mga questions. Pagkatapos nila basahin yung isang certain text, paano ba natin makikita yung comprehension nila doon? So, question. So, magtatanong tayo. So, doon pa lang na yung kanilang literacy skills ay na-enhance na. So, pwede rin siya sa ibang subject. Sa math, for example, and sa science, di ba may mga situations doon na kinakailangan ng comprehensions. So, dun pa lang, pag pinabasa natin sila at naiintindihan nila yung dapat nilang gawin, meron na tayong tinatawag doon ng literacy na naiintindihan nila or nako-comprehend nila ng tama yung certain situations at masasagutan nila yung certain situation. So, pag nagpapabasa tayo, pag nagpapasulat, meron na agad doon na enhancement ng literacy skills. Ano po? Okay, next, numeracy skills naman. Ayan. So, ano ba yung mga examples na pwede natin gamitin sa numeracy skills? Of course, visible na siya sa math and science. So, pwede po yung Venn diagram, charts, tables. Ayan. So, paano ba natin gagawin yun? So, kung gagamit tayo nun, make sure na yung bata ang mag-e-explain or yung bata ang gagamit. For example, meron si teacher pinakitang graphs. So, hayaan natin yung bata ang mag-interpret ng graphs na ipapakita. Percentage. For example, percentage ng population. So, hayaan natin yung learners ang magsabi kung ano yung ibig sabihin nun para yung skills nila sa numeracy ay talagang ma-enhance. So, ilan lamang yun sa mga examples na pwede natin gawin. Ano po? Okay, next. Apply the range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. So ito, importante to, no? Kasi higher order thinking skills yung gusto nating ma-achieve na mga learners. So paano ba natin gagawin yun? Ano ba yung mga teaching strategies na pwedeng gawin? So dito na papasok yung mga individual tasks or group tasks. And of course, yung art of questioning natin. So pag nagtatanong tayo, syempre, sisimulan natin sa lots papuntang hots. Paano nga ba nila ma-relate din through real life situation? So, yun yung mga atake no, kapag tayo ay nagtatanong para ma-develop yung kanilang critical thinking skills and creative thinking skills. So, ano pa? Pag tayo ay nagpapag-groupings, for example, magpapadula-dulaan ka, meron ditong sasayaw, kakanta. So,
doon nade-develop yung creative thinking ng mga bata kasi nag-iisip sila talaga kung ano yung mga situations na pwede nilang ipakita in a certain topics. So doon pa lang, meron na tayong pag-develop sa kanilang higher order thinking skills. So pwede yan sa writing din, pag nagsusulat sila, mag-iisip sila of course. Ayan, so sa pagsasalita, sa pagsagot ng mga questions, sa groupings, ayan, so yun, ilan lamang yun sa mga strategies na pwede nating gawin para ma-develop yung critical and creative thinking nila. Okay, next. Displayed proficient use of mother tongue, Filipino, and English to facilitate teaching and learning. So, ganito lang siya, no? Of course, kung ang medium mo ay English, dapat lang proficient ka sa paggamit ng English. So, paano natin may involve yung mga learners? Of course, syempre, itatry natin silang or sasabihin natin sa kanila na itry nilang makapagsalita in English or makapag-explain in English. Kahit hindi ganun katuloy-tuloy, at least makakapagsalita sila ng English. Then, sa Filipino naman, ganun naman. So, kung Filipino naman yung subject mo, of course, as a teacher, dapat proficient ka sa paggamit nun. And mother tongue as well as, of course, dapat yung mga bata ganun din. So, kung Filipino yan, iwasan din dapat ng bata yung pagsasabi ng mga English terms, no? Hanggat maaari, kung Filipino yung subject mo, ay proficient din sila sa Filipino. So, paano nila yung magagawa? Etong Filipino and English nito, of course, dapat maipakita natin yung tayo mismo gumagamit ng tamang pagsasalita ng Filipino and English. Okay, so dako naman tayo sa number 5. Establish safe, secure learning environment to enhance learning through the consistent implementation of policies, guidelines, and procedures. So, paano ba natin ma-establish yung safe and secure learning environment? Of course, syempre, number 1 na dyan, yung classroom mismo. Dapat, yung classroom ay conducive for learning. So, hindi sobrang gulo, hindi sobrang init, hindi sobrang siksikan. So, dun pa lang sa part na yon ay mapapakita na natin yung safe and secure learning environment. Okay, another is yung pagsaset natin ng rules sa classroom. So, importante to, no? Para may panundan yung mga bata na bawal yung ganito, bawal yung ganyan. So, si teacher magsaset na agad siya ng rules para all throughout ng lesson ay smooth lang. At, syempre, hindi lang sa umpisa yung rules, dapat hanggang dulo ay mapatupad yun ni teacher. So, pag sinabi niya kapag nagre-recite, ang ka-classmate ay wala muna magsasalita, so bigyang respeto yung nagsasalita sa unahan. So dapat ma-practice yun hanggang dulo. Kasi dun pa lang, kung palagi natin ginagawa yun, alam ng mga bata yung mga tama at dapat nilang gawin sa loob ng classroom. Okay, another thing, no? So, kinakailangan ikaw as a teacher ay hindi ka sobrang sungit, pero syempre, hindi rin naman sobrang bait. Dapat gitna lang palagi. Para naman hindi naman matakot yung learners kapag sobrang sungit mo. So dapat gitna lang tayo palagi sa pagbibigay ng kasungitan sa mga learners natin. Syempre, dapat encouraging pa rin tayo at hindi sila natatakot. So, dapat kalmado lang, no? Okay, next po, syempre, ito, no, kapag may nagre-recite na mga learners, pakinggan natin sila. Kasi may mga bata na kapag pinapakinggan sila, mas ginaganahan silang mag-recite na mag-recite. So, hayaan din natin silang magtanong kung gusto nilang magtanong. So, dun pa lang sa way na yun, ay naipapakita natin na sa mga bata na hindi naman nakakatakot magtanong, na okay lang magtanong, or kung saan sila nahihirapan, pwede silang lumapit. Doon pa lang may papakita na natin yung establish safe and secure learning environment. So, another thing para sa akin na yung pagbibigay din ng recognition sa mga bata. Kasi, sa simpleng pagsagot niyan, kapag na-recognize mo yan, uulit ng pagsagot. Kasi, feel niya na-appreciate niya yung ginagawa mo. Or, ginagawa niya, rather, sorry. And another thing, sa mga pinapasa nilang activities, ayan, so nagbibigay din tayo dapat ng comments. So, dun pa lang ay may establish na natin yung safe and secure learning environment para ma-enhance yung learning. So, dun pa lang din, papasok na yung implementation natin ng policies, guidelines, and procedures sa pagbibigay natin ng mga ways na yon na sinabi ko, no? Okay, next.
Okay, so itong number 6, medyo related siya sa number 5, no? So, pag nagawa mo yung sa number 5, of course, ma-maintain mo yung environment na nagpo-promote ng fairness, respect, and care to encourage learning. Another thing pa dito, no? So, lagi nating ipakita yung maximum participation ng mga bata. I-encourage natin silang sumagot. Hindi yung palaging si Joseph na lang lagi natawag mo, feeling nila may favorite ka. Ayan, so dapat favorite natin silang lahat para maipakita yung fairness sa kanila. And sabi ko nga kanina, mag-set din tayo ng rules para mapanatili yung respect at care sa ating mga estudyante. Okay, so yun lang naman po yung 6 na dapat nating paghandaan sa ating classroom observation. So ulitin ko lang, no, ginagawa dapat natin to hindi lang tuwing classroom observation natin, kundi palagi. Ano po? Para talaga naman ma-enhance yung learning o yung learning process ng mga bata. Thank you so much!